naroon din si Lola Meng, ngunit hindi siya nagsasalita sa buong oras at tila ayaw niyang makialam sa kanilang mga usapin. May sarili ng pag-iisip ang kanyang anak, kaya hindi na siya makikialam pa. Nagsalita si Zephyr. Normal lang naman na kamuhian ni Era si Vincent. Paano mo naman nasabi na dapat siyang kamuhian ni Era? Ganun ba kalupit ang ginawa niya? Nagtatakang tanong ni Sarah. May mas kamuhi-muhi pa ba sa mga napagdaanan niya? Ngumiti si Zephyr at handa nang magpaliwanag. Hindi ba tinulungan ka ni Vincent na makatakas sa akin at makasunod ng Quebec? Mukhang nais kanyang protektahan. Kaya nagselos ako at ipina-background check ko siya. Bakit? Bakit mo naman siya pina-background check? Nagtatakang tanong ni Sarah. Maaari mo bang explain kung bakit? Oo naman. Sagot ni Zephyr ng kalmado. Saka naglakad-lakad sila habang nag-uusap. Kung talagang type ka niya nun, sasabihin ko naman sa'yo kung anong ugali meron siya at mga kalokohang ginagawa niya. Kalokohan? Maloko ba si Vincent? Gulat na gulat niyang tanong. Halata namang spoiled ang lalaki, subalit ang hindi niya maunawaan ay kung talagang maloko nga ito. Hindi ba kumalat sa Pilipinas na may maganda siyang cannery? Umpisa ni Zephyr. Na lagi niyang kasama? Oo. Tumatangong sagot niya. Ano naman ang tungkol doon? Sinagot siya ni Zephyr. Ang cannery na yun ay si Era, ang kanyang sekretary. Alam ko yun. Tugon niya. Kalat naman doon si Era ay sekretary ni Vincent. Magaling siya nang piliin ni Era na manatili sa piling ng kanyang inang si Meng. Nakita ni Lola Milagros na magaling siya, kaya inilagay siya bilang Vice President ng Finance Department at ipinadala sa Amerika para doon mamahala sa Sunigas International. Malaki ang naging ambag nito sa kanilang negosyo. Talagang matalinong babae. Sinabi ni Zephyr, si Vincent ay ipinanganak bilang prinsipe ng pamilya Alba. Likas siyang mayabang at hindi pa nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nang unang hilingin ng pamilya Alba na ayusin ang kasal niya sa iba, hindi siya tumutol. Alam niyang mag-aasawa siya ng babaeng hindi niya mahal sa buong buhay niya. Hindi niya balak sabihin kay Era ang lahat. Ang gusto lang niya, tanggapin ito ni Era ng buo. Sinong mag-aakala na hindi iyon tatanggapin ni Era at nais pang mag-resign na lang at iwanan si Vincent. Hindi siya pinayagan ni Vincent, kaya't paulit-ulit siyang pinahirapan ng lalaking yon. Lumala ang usapin at naging balita pa nga ito ng ilang beses. Pagkatapos makinig, tumingin si Sarah sa kanya. Hindi ba't pareho lang kayo? Gusto ko sana makipaghiwalay sa iyo dati, pero tumanggi ka. Pareho lang kayong masama. Siyempre magkaiba kami. Ipinaliwanag ni Zephyr ang kanyang panig. Nung gusto mong umalis, hindi kita sinaktan. Maaaring ikinulong kita, subalit hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Si Vincent ang may kasalanan ng lahat. Siyang may problema. Yun palang dahilan kung bakit abot langit ang galit ni Era kay Vincent. Hindi naman nga tama na ipahiya si Vincent si Era ng labis. Ang naging balita sa Pilipinas tungkol doon ay kusa na lang namatay. Subalit nag-iwan pala yun sa babae ng peklat sa kanyang puso. Ngayon, nauunawaan na ni Sarah ang pinaguhugutan niyon. Kaawa-awa naman palang sinapit. Kaya wag mong kaawaan si Vincent dahil hindi niya yun deserve. Pabaliwala pa ang pagkukwento ni Zephyr na parang walang pakialam sa ibang tao. Kasalanan niya kung bakit nandyan siya sa ganyang kalagayan. Patangu-tangu lang si Sarah habang naglalakad. Hanggang makarating sila sa isang man-made lake. Kulay berde iyon at napakaaliwalas sa mata. Sa kabila ng lawa ay ang villa kung saan tumira si Zephyr noong dumating ito sa Amerika. Inilapit talaga nito ang sarili sa kanya. Nang makita ang villa, pumasok sa isip niya ang ilang alaala. Lalo na ang mga eksenang iyon ng maiinit na tagpo, na minsan ay maghapon siyang inaangkin ni Zephyr doon. Ang alaalang iyon ay nagpainit sa kanyang puso. Lalo na nang maisip niya ang mainit na palad ng lalaki na humahaplos sa kanyang balat. Sa bawat sulok ng villa na yon, may alaala sila ng maiinit na tagpo. Minsan ginagawa nila ito sa harap ng French window. Napaka-wild ni Zephyr at huhubaran siya basta. Saka pahaharapin siya sa bintanang iyon habang inaangkin. Nang maisip niya yon, lumatay ang pamumula sa kanyang muka. Si Zephyr naman, naiisip ang mga hindi magandang alaala. Magkaiba sila ng iniisip na dalawa. Noong mga panahong iyon, hindi pa niya alam na ipinanganak ni Sarah ang kanilang anak na si Lloyd para sa kanya at ginugulang higit sa 1 taon sa ICU. Palagi niyang kinamumuhian ng babae dahil akala niya walang puso ito at hindi man lang siya tinawagan ni Sarah, lalo na noong nahihirapan siya sa Pilipinas. Ngayon na maayos na ang mga hindi pagkakaunawaan, nakaramdam siya na matinding pagkahabag nang muling makita ang villa. Ang panahong ginugol niya dito noon
ay yung wala pa siyang alam sa lahat ng pinagdaanan ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Sarah at hindi niya napigilang magsabi, "Sarah, pasensya na." "Bakit ka nagsasorry?" Napakunot ang noo ng babae habang nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam ang nangyari sa'yo sa Amerika nung panahon na yon. Akala ko wala kang puso. Akala ko nagpakasarap ka habang naghihirap ako. Sa villa na yon." Napuno ng guilt ang mga mata ni Zephyr at parang nahirapan siyang magpatuloy sa pagsasalita. Pumikit si Sarah at na makita niyang talagang may guilt si Zephyr dahil sa nangyari, pinayapa niya ang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito, saka nakangiting nagsalita. "Okay lang. Sa totoo lang, ginamit ko rin naman ikaw noon, kaya may guilt din ako sa'yo, pero hindi kita kinamumuhian." Nabigla si Zephyr sa kanyang narinig at tinitigan si Sarah ng matindi sa mata. "Ginamit mo ko? Paano mo naman ako ginamit?" Ano ang tinutukoy nito na panggagamit sa kanya? Ang paglaruan ng kanyang damdamin? Yung niloko siya nito ng paulit-ulit? "Basta, ginamit din kita noon." Saka nahihiya siyang nag-iwas ng paningin dito. Ayaw na sana niya iyong pag-usapan pa. "Huwag mo nang alamin kung saang aspeto." Sinabi niya ito ng basta-basta. Ayaw niyang maging awkward ang atmosfera sa pagitan nila. Sinong mag-aakala na parang nakahanap ng lakas si Zephyr? Lumapit ito sa kanya, saka yumakap. "Kaya hindi mo ko kinamumuhian?" Tanong ni Zephyr habang niyiyakap siya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang makinis na kutis. Nag-alinlangan ng mga pilik mata ni Sarah. Hindi niya alam kung paano titingin sa mga mata ng lalaki. Nahihiya siya rito. "Ito, paano ko ba sasabihin? Nahihiya kasi ako." "Sabihin mo lang ang totoo." Hinikayat siya ni Zephyr na magsalita. "Di ba ang pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwag? Kung ano man ang dahilan mo, malamang maganda yan." Nakangiti pa siyang tinungo nito. Nahihiyang sumagot si Sarah. Namumula siya ng sobra at hindi niya yun maitago. "Hindi ko masabi." "Sabihin mo lang kung ano ang pumapasok sa isipan mo." Natatawa si Zephyr sa kanya. "Bakit ka ba namumula?" Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. "Halimbawa, ano ba yan? Masakit ba yan o masarap?" Nakita ni Sarah ang mga mata ni Zephyr na puno ng init at pag-asa, kaya't hindi niya napigilang magpawis sa kanyang ilong. Biglang may bumubukol na pawis sa kanya. "Masakit? Sa totoo lang, hindi naman ganon. Dahil katulad ni Zephyr, nararamdaman din niya kung ano ang nararamdaman nito noong mga panahong iyon. Baliw ito, subalit puno ng pagmamahal. Obsessed ito sa kanya, subalit kaya nitong magpakababa. Naaalala pa niya noong mga panahong hindi pa sila maayos at nagpaplano pa siyang tumakas. Pinapaligaya siya nito sa kama. Tama, ang pagpapaligaya ni Zephyr sa kanya ay parang umaabot sa kanyang kaluluwa. Ganoon ito kagaling. Kapag naroon sila sa ganoong posisyon, laging nawawala ang inis niya at galit. Saka nararamdaman niya na nais niya itong mahaling muli at alagaan. Gusto niyang maging maligaya si Zephyr. Kahit kailan pala, hindi nawala ang pagmamahal niya sa lalaki. At ilang beses siyang sumugal para dito. Nasukol na siya nito, kaya ibinigay niya ang sagot na nais nito. "Masarap ang pakiramdam ko, lalo na sa piling mo." Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Zephyr at ngumiti. "Totoo? Namula si Sarah, medyo nahihiya. Kasi ramdam ko na pinapaligaya mo ko sa lahat ng bagay, lalo na sa... Saan?" Nanunukso ang mga mata ni Zephyr habang nakatingin sa kanya. "Basta, pinapaligaya mo ko." Nakanguso niyang sagot. Ngumiti si Zephyr saka umamin. "Pinapaligaya lang kita." Naghihintay si Sarah ng kasagutan. Kasi huminga si Zephyr ng malalim, saka lumapit sa tenga ni Sarah. "Natatakot akong iwan mo ko, kaya gusto kong maging komportable ka, kaya ginalingan ko hanggang sa hindi mo na gustong umalis." Namula si Sarah at iniangat ang kamay para sana sampalin siya, ngunit agad itong hinawakan ni Zephyr, saka tumingin ng malalim sa babae na parang inaarok ang iniisip nito. Mas lalo pang kinabahan si Sarah nang hindi niya alam kung bakit. Bago pa siya makapag-isip, hinalikan na siya ni Zephyr. Ang halik nito ay punong-puno ng init, matagal at puno ng walang katapusang pagmamahal. Nanginginig ang mga pilik mata ni Sarah at hindi niya na napigilan ang sarili at isinara ang kanyang mga mata. Di kalaunan, nawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Ang lalaking ito, magaling talaga. Alam na alam ang tamang paghalik at ang tamang hipo. Binabaliw siya ni Zephyr sa tamis ng halik na iginagawad nito sa kanya. Ikinawit ni Sarah ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki habang patuloy ang pagpapalitan nila ng laway. Matapos ang halik,
Pinakawalan siya ni Zephyr at tumingin sa kanya ng malalim at matagal. Sarah, anong nararamdaman mo tungkol sa akin ngayon? Ako? Namula siya at hindi makapagsalita ng ilang saglit. Hindi nagmadali si Zephyr. Naghihintay na magsalita siya. Parang nahikayat siya ni Zephyr o baka nararamdaman niya na kailangan niyang sabihin ito, kundi baka magduda ito sa sarili sa kakulangan ng tugon mula sa kanya. Hinaplos niya ang mga labi nito, saka siya nagsalita. Noon, ayaw ko sana talaga, na alam mo na, makipagbalikan sa'yo, pero nakita ko kung gaano ka kaalaga kay Lloyd, at napansin ko na kailangan ka ng ating anak, kaya unti-unti kitang tinanggap. Nung mangyari ang bagay na yun sa Ireland, nasa panganib ako, pero dumating ka pa rin para iligtas ako at handang isakripisyo ang buhay mo. Wala ka malang pag-aalinlangan. Nang matapos yon, natabunan ako ng mga bato at nawalan ng malay. Pero ginamit mo ang lahat ng lakas mo para iligtas ako. Kahit hindi ako gising noon, naririnig ko ang pagtawag mo sa pangalan ko. Napatunayan ko na ang pagmamahal mo ng lubos sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, tatanggapin na kita ng buo at mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Umuulan noon, niyakap mo ko. Sinasabihan mo kong Sarah, huwag kang matulog. Sa ambulansya, hindi mo tinanggal ang pagkakahawak sa kamay ko. Sinasabi mo magtiis lang ako, malapit na tayo sa ospital. Pagkatapos ng operasyon ko, patuloy kong naririnig ang boses mo sa tabi ng kama. Sinasabi mong huwag akong matulog. Kayo ni Lloyd ay naghihintay sa akin, nakikiusap pa sa akin na magising na ako. Narinig ko rin ang iyak mo. Dito, natakot siya na baka mahiya si Zephyr, kaya't lihim siyang tumingin sa lalaki. Parang normal lang naman na tinanggap ni Zephyr ang kanya mga sinabi. Ang misis ko ay nasa comatose. Paano ko hindi iiyak? Kung maaari nga lang naglupasay pa ako, ginawa ko na. Ngumiti si Sarah. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at maganda. Kaya nga, para sa akin, ikaw ang pinakamabait na lalaki, pinakamabuting asawa. Paano naman ako hindi maaapektuhan ng mga ginagawa mo? Itinaas din ni Zephyr ang labi niya at ngumiti. Pero sa susunod na saglit, muling nagsalita si Sarah. Bukod pa dyan, ang galing mo sa kama. Saka dinakma siya ni Sarah. Nagulat siya. Ang mga mata niya ay biglang kumislap at tinitigan ang babae. Tumawa si Sarah matapos iyong sabihin. Pagkatapos ay tumakbo palayo. Mga aki tapos tumakbo? Ano yon? Pinitin siya? Pilya ka talaga, Sarah. Paano naman papayag si Zephyr ng ganun-ganun na lang? Agad siyang sumunod sa babae at hinabol ito. Niyakap ito mula sa likod at ibinalik sa kanyang mga braso. Ang preskong amoy at malamig na hangin ay pumuno sa kanyang ilong. Bumagsak si Sarah sa mga braso ni Zephyr. Nakatutok sa kanya ang mga nag-aalib na mga mata nito. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Magkadikit ang dulo ng kanilang mga ilong habang sila ay nakatayo. Ang mga kamay ni Zephyr ay nakayakap sa kanyang bewang. Saka nito kinuha ang kanyang kamay upang iyakap sa leeg nito. Hindi na siya makalayo. Bigla siyang nagsisi sa kapilyahang kanyang ginawa. Bakit kasi dinakma pa niya ang bayan iyon? Namimiss niya na ba? Natawa siya bigla saka bumulong. Anong ginagawa mo? Nasa likod tayo ng hardin, baka may makakita sa atin. Nakakahiya. Walang pakialam si Zephyr kahit pa may makakita sa kanila. Basta para sa kanya, nagmamahal siya. Sinabi mo kanina na ang galing ko sa kama. Kailangan kong patunayan yun sa'yo. Wala akong sinabing ganun ha? Ibinaling ni Sarah ang kanyang mga mata at iniwasan na mapanuksong mata ng kanyang asawa. Nananaginip ka ata. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang baba at pinaharap siya. Huwag mo nang itanggi. Narinig ko lahat. Kakasabi mo lang. Dahil pinuri mo ang galing ko sa kama, kailangan kitang pagbigyan dahil alam kong namimiss mo na ako. Maaari ba akong pumunta sa kwarto mo mamaya at makasama ka? Siguradong hindi pwede. Nais na niyang tumanggi, ngunit muli na naman siyang hinalikan ng lalaki na muling nagpalipad ng kanyang kaluluwa sa ulap. Nangakit siya. Ano na, hindi mo matitikman ang bagsik ng halik ko sa iyong katawan at ang paggapang na aking dila. Pumikit ng mabilis si Sarah at napapahiya na. Hoy! At medyo kinakabahan ng kanyang tinig dahil baka makarinig ng pinagsasasabi ng lalaking to. Paano si Lloyd? Hayaan mo siyang matulog mag-isa, malaki na siya. Dapat ang katabi ni Mami ay si Daddy. Sinabi ni Zephyr iyon ng malalim ang kanyang boses. Yumuko at hinalikan ang malambot na pulang labi ni Sarah. Ang paghinga ni Sarah ay bahagyang bumigat at naramdaman niyang medyo humina siya pagkatapos siyang halikan. Nasasabik na rin siya sa lalaki. Tama ito, namimiss niya ang mga halik nito at ang mga ginagawa nila sa kama. Ang perpekto nitong gumalaw
Lahat na yata ng posisyon sa mundo ay nagawa na nila. Noong nasa villa pa sila sa Rizal, kahit sa sala at sa ibabaw ng dining table, ginagawa nila ang mga bagay na yon. Lalo na nung maging possessive si Zephyr at ipagtapat na mahal siya nito. Noon, umuuwi lang ito tuwing ika-10 araw. Subalit nung mga panahong nais na niyang bumitaw, araw-araw nang umuuwi ang lalaki. Saka siya inaangkin araw-araw din. Parang hindi na uubusan ng katas sa katawan. Nakakapahinga lang siya kapag siya ay nagkakasakit. Buti na lang at sinusuportahan siya ni Zephyr ng mga sandaling yon. Kung hindi, tiyak ay matutumba siya. Nanlabot na ang kanyang tuhod sa tindi ng nararamdaman niya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang halikang yon. Pinakawalan siya ni Zephyr at bumulong sa kanyang tenga. Puntahan mo na muna ang anak natin. Maliligo lang ako. Magkita tayo mamaya. Pagkatapos nun, umalis na ito. Iniwan si Sarah na mag-isa. Nakatitig sa likod ng lalaki habang namumula ang kanyang muka. Talagang nagmamadali pa itong nagsabi sa kanya na maliligo ito. Napakaharo talaga. Naiiling na lang siya. Saka naisip na malamang hindi mangyayari ang kagustuhan nito mamaya. Bumalik na siya sa harapan ng kanilang bahay. Naglalaro si Lloyd at Levi ng kasal-kasalan ng isang prinsipe at isang prinsesa. Kumuha si Levi ng isang piraso ng tela na hindi niya alam kung saan ito nakuha. At inilagay iyon sa ulo na nagsilving veil. Ginaya ni Lloyd ang napapanood nito sa TV at iniangat ang puting belo na nasa ulo ni Levi. Nakita ito ni Sarah at pinigilan niyang matawa. Anong nilalaro niyong dalawa? Kasal-kasalan ng prinsipe at prinsesa, Tita Sarah. Nakangiting sagot ni Levi sa kanya. May isang bunto ng mga kagamitan pangluto na ginagamit nilang magpanggap na nasa bahay sa tabi niya. Sinabi pa niya, "Ito ang aming bahay. Maganda po ba?" Tumingin si Sarah at nakita niyang maayos na nakatabi ang mga gamit. Masinop sa gamit si Levi, kaya nagtanong siya na may kagalakan. Kung ganon, prinsipe at prinsesa, kasal na ba kayo? Kung kasal na kayo, dapat ay magtungo na kayo sa taas para maligo at matulog. Sagot ni Levi, pero hindi pa po kami tapos. Konti na lang at itataas ko na sana ang puting belo nang dumating ka. Kung ganon, magpatuloy kayo. Tumayo si Sarah at naghintay. Nilapitan ni Lloyd ang kalaro at seryosong inangat ang belo ni Levi. Tapos ngumiti at nagsabing, "Okay na." Nagtanong si Levi kay Lloyd, "Ano nga palang gusto mong itawag sa akin?" Namumula si Lloyd ng sumagot, "Asawa." Gusto sanang tumawa ni Sarah, subalit hindi niya ginawa. Matapos niyang buhati ng anak, tinanong niya ito habang umaakyat ng hagdan. "Saan mo nakuha ang laro na yan? Paano mo nilalaro yan?" "Nakita ko sa isang kwento ng engkanto sa libro." Sagot ni Lloyd. "Hindi ba't ganun ang sinasabi sa kwento? Sa huli, nagpakasal ang prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng masaya." Dahil sinabi ito ng bata, hindi na niya ito kinontra. Pero nais pa rin niya magbigay ng ilang salita kay Lloyd mula sa puso niya. "Anak, kahit na ganun ang sinasabi sa kwento, ang kasal ay talagang isang napakahalagang bagay. At kailangan mong magtaglay ng maraming responsibilidad. Kaya't hindi mo dapat basta-basta paglalaruan ng kasal. Naiintindihan mo ba?" Nag-isip si Lloyd, sandali at nagtanong, "Kailangan ko po bang magtaglay ng maraming responsibilidad pagkatapos magpakasal? Marami po bang nakapatong na gawain sa akin kapag nag-asawa na ako?" "Siyempre, kailangan. Maging mabuti kang asawa. Sa gayon, magiging mabuti kang ama sa hinaharap. Kailangan mo magtrabaho para sa inyong pamilyang bubuuin na mapapangasawa mo." Paliwanag niya sa anak. Ang pag-aasawa ay hindi tulad ng isang mainit na kanin na kapag ikaw ay napaso, maaari mong iluwa. "Bakit po kayo magsusubo ng kanin na mainit? Di ba hinihipan niyo naman po yun?" Inosenteng tanong ng bata sa kanya. Ang ibig kong sabihin, hindi maaaring kapag ikinasal ka na at may asawa, ay magiging wala ka ng pakialam sa kanya. Mas lalo mong mamahalin kapag kasal na kayo. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mananakit ng babae. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan nila kaya magtiis. Napatigil pa siya sa hagdanan habang kausap ang anak. Nag-isip sandali si Lloyd, tapos nagdesisyon at sinabing, "Kung ganon, kailangan ko ring maging responsable kay Levi?" "Bakit naman?" "Kasi pinakasalan ko na siya. Dapat maging mabuti na akong asawa sa kanya at maging responsableng padre de pamilya sa hinaharap." Halos malaglag si Sarah sa hagdanan nang marinig iyon. Ang dami ng mga bagay na nais niyang ipaliwanag kay Lloyd. Pero ang naisip lang ng bata ay ang kasal nila ni Levi. Matapos maligo si Lloyd, dinala niya ito pabalik sa kwarto para matulog. Nakahiga na ito sa kama at nagtanong, "Mami, hindi ba tayo aalis ni Daddy?" "Hindi."
Sagot ni Sarah habang tinatakpan ng kumot ang bata at ngumiti. Akala ko ba pupuntahan natin ang lola ko sa Pilipinas? Tanong pa nito. Saan mo naman nakuha yan? Nakakunot si Sarah ng noo. Sa pagkakaalam niya, wala siyang binanggit kay Lloyd tungkol sa lola nito. Narinig ko lang po na nais niyong makilala ko si lola doon, kaya po nagtatanong ako. Nakangiting sagot ng bata. Itinaas ni Lloyd ang kanyang maliit na ulo at nagtanong. Bakit hindi natutulog si Daddy kasama natin ngayong gabi? Nahiya si Sarah na sagutin iyon. Gusto pang matulog ni Lloyd na kasama ang tatay niya. Samantalang ang tatay naman niya, nais na turuan na siyang matulog mag-isa. Ngunit naramdaman ni Sarah na hindi ito magandang ideya dahil alam niya ang gagawin ni Zephyr kapag napatigit ito sa kanya. Kaya't nagdesisyon siyang maghintay hanggang sa makatulog ang bata bago niya hanapin si Zephyr. May usapan nga pala sila ngayong gabi. Baka naghurumentado iyon kapag hindi niya napagbigyan. Kaya't sinabi na lang niya, masyadong maliit ang kama sa kwarto, hindi kasya ang 3 tao dito. Malaki ang kama natin, Mami. Kasya nga po dito kahit 4 eh. Makakagalaw pa tayo. Saka gumalaw-galaw ang bata, bago takpan ng kanya mga mata. Baka naman nahihiya ka, Mami, na makatabi si Daddy sa pagtulog. Namula si Sarah nang marinig ito at hindi naiwasang sabihan ng anak. Ang late na, matulog ka na agad. Mami, hindi ako makatulog. Lumiko si Lloyd paharap sa kanya at nagsabing, magkwento ka na lang sa akin. Bakit biglang gusto mo ng kwento mula kay Mami? Niyakap-yakap niya ang bata. Sumagot si Lloyd sa kanya. Matagal na po simula yung huling kwento mo sa akin. Namimiss ko na po na makinig sa mga kwento mo bago ako matulog. Nakita niya ang malungkot na mukha ng bata at hindi niya naiwasang lumabot ang kanyang puso. Kumuha siya ng libro mula sa estante at sinabing, sige, humiga ka na. Babasahan ka na ni Mami ng kwento. Ikinwento ni Sarah ang kwento ng Magic School Bus. Habang nakikinig si Lloyd, hindi niya napigilan ang sarili na maging mas masigla at nagtanong ng sunod-sunod na mga katanungan tungkol sa kwentong iyon. Nagka-headache si Sarah sa pagsagot sa kanyang anak at ang kanyang cellphone ay patuloy na nagva-vibrate. Tumatawag si Zephyr at si Lloyd ay patuloy na hinihiling na ipagpatuloy ang kwento. Wala nang magawa si Sarah kundi sabihin kay Lloyd, Anak, tinatawagan ako ni Daddy. Kakausapin ko muna siya. Bilisan mo, Mami. Gusto ko pang makinig sa kwento mo. Masiglang sabi ng bata. Lumapit siya sa gilid at sinagot ang telepono. Nasabi mo na ba kay Lloyd? Tanong ni Zephyr mula sa kabilang linya. Namula si Sarah. Hindi pa, hindi ko yata feel. Hayaan mo na si Lloyd na matulog sa kwarto. Nagpapakwento pa siya sa akin. Pinapaalalahanan niya ito na hindi pa natutulog ang kanilang anak. Hindi napigilan ni Zephyr ang magkunot ng noo. Hindi mo feel? Anong gagawin ko? Mag-isa ako ngayon? Ngumiti si Sarah at sinabing, matulog ka na muna at kapag nakatulog na si Lloyd, pupunta ako sa'yo. At ikaw naman ang paliligayahan ni Mami. Inisip niya iyong mabuti, saka napangiti. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon ng asawa niya na makasagot dahil siguradong yung sinabi niya dito ay malamang naiisipin ito at hindi ito makakatulog. Pinatay na niya ang tawag. Bumalik na siya sa kama upang ipagpatuloy ang bedtime story na hinihingi ni Lloyd. Lumipas ang 10 minuto kay Zephyr. Nanatili pa rin siyang nakahiga at pabiling-biling sa kama. Hindi na ata niya kaya magtiis. Balisa siya at sa kabila ng lamig ng panahon, nanatili siyang pinagpapawisan. Sa nakaraang panahon na nasa Ireland ito, magkasama silang natutulog sa iisang kwarto. Tumatabi siya sa kama. Subalit hanggang halik lang na marahan ang maaari niyang gawin. Kaya minsan nasa couch na lang siya para maiwasang mag-ignite ang apoy na nasa katawan niya. Pag uwi naman nila dito sa Amerika, si Lloyd naman ang itatabi ng asawa niya pagtulog. Parang napaka-unfair naman ata. Nagtiis siya ng ilang araw. Tapos ito, mukhang patutulugin niya si Junjun kahit gising na gising pa ito. Inayos niya ang kanyang armas sa iniayon. Masyado na itong bukol at lumalabas na sa kanyang panloob. Kaya sigurado na sabi ni Sarah sa kanya na napapaligaya niya ito sa kama. Dahil ang habang yon ay labis-labis pa para maabot ang kiliti ng babae. Ang katahimikan ng hating gabi ay mahirap tiisin para sa kanya. Sa wakas, tumayo siya, nagbihis ng bathrobe at pumasok sa kwarto ni Sarah. Hindi siya makapapayag na walang mangyayari ngayong gabi. Walang pagtitiis na magaganap. Isa pa, hindi naman masama na magkakasama ang buong pamilya sa pagtulog sa iisang kama. Habang naiisip ito, binuksan niya ang pinto. Isang mahinang ilaw ang nakabukas sa tabi ng kama. Nakaupo sa kama si Sarah, suot ang isang puting lace gown na pangtulog.
Nakalugay ang mahabang buhok nito habang nagkukwento ng bedtime story sa kanilang anak. Napakaganda ng kanyang asawa at mukha itong isang diwata ng kagubatan. Si Lloyd naman ay nakahiga sa kama habang tumatawa. Ang eksenang ito ay nakakainit ng puso. Hindi niya akalaing darating ang panahon na mangyayari ang ganitong tagpo sa kanila, kasama ang kanyang mag-ina. Hindi na napigilan ni Zephyr ang kanyang sarili at pumasok siya na nakangiti. Agad siyang napansin ni Lloyd saka ito sumigaw. "Daddy!" Nabigla si Sarah saka lumingon sa bahaging iyon ng kwarto. Pumasok si Zephyr mula sa pinto. Ang matangkad na katawan nito ay nakasuot ng puting robe at mga cotton slippers. Nakatitig ito sa kanila habang papalapit. Ang simple mga damit ay nagbigay pa sa lalaki ng isang elegante at marangal na hitsura. Malinaw na naramdaman ni Sarah ang tibok ng kanyang puso at naguguluhan siyang nagtanong, "Bakit ka nandito?" Walang kwenta ang kanyang tanong. Siyempre, nandito ito dahil hindi siya pumunta sa kwarto ng lalaki. Ano pa nga ba ang aasahan niya dito? Ang spoiled brat na to, hindi marunong magtiis. Lumapit si Zephyr kay Lloyd bago tumingin sa kanya. "Pumunta ako para matulog kasama kayong dalawa. Baka namimiss yun na ako eh." Natatakot siya na baka hindi matulog agad ang kanilang anak at mauna pang matulog ang mami nito. Kaya siya na mismo ang nagtungo doon upang tulungan magpatulog ng anak ang kanyang asawa. Habang tinitingnan ni Sarah ang naglalagablab na mga mata ni Zephyr, alam niya kung ano ang naiisip nito. Medyo namula ang kanyang muka at mahinang nagsalita. "Sige, magpahinga ka na. Kukwentuhan ko muna si Lloyd." Nagpatuloy siya sa pagkukwento at tuwing may katanungan si Lloyd, si Zephyr na ang sumasagot sa bata. Dahil nakikinig din ito, hindi na niya kailangan maghanap pa sa libro upang masagot ang mga nais malaman ng bata. Doon lang napansin ni Sarah na talaga palang matalino si Zephyr. Pati si Lloyd ay ganoon din ang iniisip at tinititigan ng kanyang ama ng may gulat. "Daddy, ang dami mo pong alam." "Siyempre naman." Sinusuportahan ni Zephyr ang ulo ng bata gamit ang mga mahahabang kamay na parang walang ka-effort. "Ang daddy mo ay isang taong mahilig magbasa nung araw. Isa pa, matalino ka talaga." Napangiwi si Sarah. Hindi man lang nagpakahambol ang asawa niya sa pakikipag-usap sa kanilang anak. Umiiral pa rin ang kayabangan nito. Masiyang tumawa si Lloyd. "Kung ganun, dapat ang daddy ko na lang ang magkwento sa akin." "Ayaw ko na magsalita pa. Oras na para matulog." Kung patuloy siyang magsasalita, paano matutulog ang bata? Hindi siya makakadiskarteng Hokage kapag ang anak niya ay nanatiling gising. Gumagana na ang 200% na kapangyarihan ni Tagoro sa kanyang katawan. Hindi na niya kakayanin pa na magpalipas ng ibang araw para sa ipinangakong kaligayahan ni Sarah sa kanya. Pinilit ni Zephyr na ipikit ang mata ni Lloyd at matulog. Tumanggi si Lloyd, tinadyakan ng kumot at sinabing, "Hindi, ito ang unang pagkakataon na matutulog akong kasama ang mga magulang ko. Gusto ko pa ng maraming kwento." Ang ganitong klase ng samahan ay sobrang init at maganda, kaya't hindi pa matutulog si Lloyd. Mas lamang sa kanyang excitement na kanyang nararamdaman. Napansin ni Sarah na ganoon ang iniisip ni Lloyd. Tinignan niya ang oras at 9:30 pa lang. Masyado yata nagmamadali si Zephyr na patulugin ng kanilang anak. Init na ba ang katawan nito sa kanya? Hindi niya napigilan ang magsalita para sa bata. "Paano kaya kung kwentuhan mo nga siya ng konting oras pa?" Nais niya ring makinig sa kwento mo at ngayon ang unang pagkakataon na mangyayari to, na magkakasama tayong tatlo sa kwarto. Tinitigan siya ni Zephyr ng may hinanakit. "Konting oras pa?" May matinding hinanakit sa tono nito. Hindi na iwasan ni Sarah na tumawa. "Bigyan mo pa siya kahit 10 minuto. Pero, tatanggi sana si Zephyr dahil parang hindi na yun katanggap-tanggap. Binulungan siya ni Sarah. "Kapag nakatulog naman yan, paliligayahin naman kita." Nagliwanag ang kanyang muka at parang kumikislap ang kanyang mga mata. "O sige, 10 minuto pa. Makinig ka anak kay daddy ha, tapos matulog ka na." Niyakap niya ang bata at si Sarah na mismo ang nagsalita. Ang tinig nito ay malambing na parang pampatulog na lulabay ang tono. Hindi na namalayan, nakatulog na ang ama na magkayakap. Isinara ni Sarah ang libro, saka natatawang tinitigan ng dalawa. Kanina ay nagmamadali ito, tapos ngayon ay tinulugan na siya. Napailing siya. Marahil ay dahil sa pagod kaya ito nakatulog ng tuluyan. Ang ilang araw na ginawa ni Zephyr ay talagang nakakapagod. Kailangan itong alagaan siya at sabay asikasuhin ang kumpanya at ang iba pang mga problema nitong mga nakaraang araw. Hindi niya mapigilang lumapit sa mag-ama at gawaran ng mga ito ng halik sa mga noon nila. Gumalaw pa si Lloyd at yumakap sa daddy nito. Matapos tiyakin na natutulog na sila,
Kinuha ni Sarah ang kanyang mga damit at nagpunta sa banyo para maligo. Wala na. Ganito na lang muna ngayong gabi. Maganda na rin naman na matulog silang tatlo na magkasama. Ang ipinangako niyang kaligayahan kay Zephyr ay mauudlot na naman. Natatawa siya habang nasa banyo. Pagkatapos maligo, bumalik siya sa kama. Si Lloyd ay natutulog sa gilid. Si Zephyr naman ay sa kabilang gilid. At ang tangi bakanting espasyo ay nasa gitna. Wala siyang magawa kundi patayin ang ilaw. Dahan-dahang umakyat at matulog sa gitna na mag-ama. Pagkahiga niya, naramdaman niyang may kamay na dumapos sa kanyang bewang. Nagulat siya. Lumingon at nakita ang mapanuksong mga mata ni Zephyr na nakatitig sa kanya. Hindi ka pa natutulog? Akala ko tulog ka na kanina pa. Tanong niya dito. Ngumiti si Zephyr at nagsalita. Gising na ako. Akala mo ba nakalimutan ko ng pangako ni Mami na paliligayahin niya si Daddy ngayong gabi? Pagkasabi nito, gusto niyang lumapit at halikan ng kanyang asawa. Nagulat si Sarah kaya't pinigilan siya sa kanyang dibdib. Itinuon nito ang mga kamay. Ang late na, bakit hindi mo nalang ituloy ang pagtulog ngayong gabi at bukas ka nalang paliligayahin ni Mami kahit maghapon? Nagmumukhang galit si Zephyr. May pagkainisang tinig nito. Hinintay kita buong gabi. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Sasakit na naman ang pusong ko nito. Nag-alala si Sarah dahil naroon ang kanilang anak. Baka magising ang bata, kaya ayaw niyang pumayag. Ngunit ipinasok ni Zephyr ang kamay nito sa loob ng kanyang damit. Tumaas ang puso ni Sarah at tumingin sa kanya. Huwag mong gawing biro to, baka hindi kita mapagbigyan. Nandyan pa si Lloyd, baka magising. Natutulog na siya. Hindi siya pinansin ni Zephyr at umikot upang ipatong ang katawan nito sa kanya. Naisa nang umilag ni Sarah, ngunit hinawakan siya nito sa kamay at ipinwesto ang kamay niya sa ibabaw ng kanyang ulo. Hawak lamang iyon ang isa nitong kamay. Gusto sanang itaas ni Sarah ang mga binti para hadlangan ito. Ngunit agad nitong napaghiwalay ang mga yon at pumwesto sa pagitan nito.